Nagsaysay. Tanaw ta ko Saysay mali. Malinaw. Ako nagsaysay ko, saysay sa reliyon mo. Nagpataka ning tawhanan ni. Ikaw magpataka niya. Ako sa reliyon mo. Ano ginawa ka? Ayaw magpataka. Tuwang na ka. Nga sa Biblia. Nga sa Isaya. Sa Isaya. Sa Biblia. May buntag sa tanan, magandang araw po sa lahat. Sa atong episode karon dili ta magtagalog no, magbisaya ta kay kaning nga debate, Cebuano debate ni siya. I-forward niya sa ato gikan sa Facebook and kaning nga debate wa tay bakon kung unsa ni siya nga debate no, pero street debate ni siya. So first time nato ni tan-awon. Street debate do ni sa Davao. So viral ni siya. Mao na nga akong giuna-una nga sure daghan kay ta mga sayo posible nga makita diri sa Pakiglantugi, pero sure ko nga natay mga matun-an nga mga lessons nga rin. But before that, ang akong background di ay nagdebate ko sa Mindanao State University sa MSU IIT. Nagdebate pod ko sa ABS-CBN News Channel akong kalaban Lasal og FEU og miyembro pod ko sa usa ka international public speaking organization ang Toastmasters International. So unsa pa atong gihulat? So ato tan-awon ni let's go. Nara. Biblia ta. Colosas 3:15. Gitawag ka mo. Sa gitawag. Gikan pa sa una gitawag ta ni Kristo asa sa iglesia. Sa iglesia. Kung sa iglesia, ni Pablo, pagkumustahin ka mo, walang halok ang kanang iglesia ni Kristo. Isa na nga ito ba ng iglesia? Sino ni Kristo sa Mateo 16:18? Kung kaya ikaw, Pedro, sa ibabaw ng bato, tukuron ko ang akong iglesia, bisa ng gahong sa kamatayon, dili kayo makabuntog kanya. O ano yung pasanin ni Kristo sa iglesia, kayong gitukod, bisa pang kamatayon, dili kayo makabuntog kanya. Nga naman, Juan 5:28-29, ingon ni Kristo ang Ginoo pinagsulti sa akong pagbalik, Juan 5:28-29, ang kanang patay sa lugnanan, makatungog sa akong tingog, kubangon, o katong akuha, dalhon ako sa langit, tagaan ako kinabuhi walay katapusan. Katong dili ako, ingon ni Kristo, panahon, sa silot, sa silot, sa nagsilaog ng kalay sa impierno. Gusto niyo, dito mo. Kung sa kitodlo ni Pablo, sa kitodlo ni Kristo, kitodlo, panaman mo sa tao kitawag, sa iglesia. Gikan pa sa una, ang isudlan sa mga apostol, isudlan sa mga unang Kristiyano sa una, sa iglesia ni Kristo. Pero dili katong Karon, ganong matuman man mo sa si Manalo? Ala si Manalo, sugo sa Dios na. wala mabasa diya, wala mabasa. Nakasulat sa Biblia. Wala. Isaias 41, 9, 10, 11. Dili. Magsugo ang Diyos o usa ka tao. Ikan sa layo nga silangan sa mga pulo sa kinatumyan sa yuta. Asan napita? Amino, usan napita ang layo nga silangan. Unsang oras mo buntag? Alauna, unsang oras mo hayag ang Pilipinas? Alas 5 sa buntag, hayag na. Mga pulo, pila ka pulo ang Pilipinas? 7,101 ka pulo. Natuman ang tagla ni Isaias nga magsugo siya ko sa katao. Dini sa atong nasod nga Pilipinas. Dini siya nagsugo ko sa katao. Nanawang iglesia ni Kristo sa kagwali ni Felix Manalo. Iampo niya sa Ginoo, Amahan, asa ko mag-unak sugo, asa ko magsugod sa akong gibuhaton. Tungod sa Espiritu Santo, asa sila nag-unak, asa sila nag-unak-wali. Dito sa Punta Santa Ana. Iya lang itulong sa mga tao. Ang mga tao, dito ko dahil og simbahan, kung sa'y pangalan, Iglesia ni Cristo. O nayaagi ni Felix Manalo sa iyang pagka-Iglesia ni Cristo. Sugo siya sa Diyos. Nga naman, pila ka bulan ato, nakatabok ang Iglesia ni Cristo. Quezon City, Timog Manila, Iglesia ni Cristo. Tama ba? Sa Roma 16 sa Roma, Iglesia ni Cristo ang gitudlo ni Pablo. Sa Manila karon, sa pagtudlo ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo, parehas. Unsa may gitudlo ni Cristo, Iglesia. Unsay pangalan sa iglesia yang gitudlo? Atong siya may ulo o pangulo. Unsay pangalan? Si Cristo may pangulo sa iglesia. Ulo sa 1:18. Si Cristo ulo sa lawas ng maong iglesia. Interesting. So kaning iyang mga gisulti bitaw kay mo ning atong nadunggan pod sa debate ni Father Gitgano og Parva. So interesting ni sa ako kay makita pod nato ang consistency bitaw, ang uniformity sa ilang arguments. They always say nga sugo si Felix Manalo o gikan sa Far East. Although diri wala kay niya gi-explain kung ang Far East Pilipinas ba o ang Far East usara ka region sa Asia o ang Pilipinas parte sa Far East. I remember sa atong previous pod nga video reaction man gud ani about sa INC no, katong Josel Malyari video versus INC. Motong tan nga na ay Bible exposition sa Davao pod, nya na ni enter nga mga members sa INC, nya na sila murag
magdebate ngadto. Pero Bible exposition to siya. And then I remember MCGI member Josel Malyari said nga na ay inconsistency kay didto sa ilang pasugo 1997 yata na ilang reference. INC is saying nga they are not saying that Far East means the Philippines. Dito sa pasugo ang gisulti didto nga ang Pilipinas kay parte sa Far East. Pero ma-remember na ako sa ubang mga debate manggod, INC debaters saying that Philippines is the Far East. So diri sa kaning debate sa Davao wala kay ni siya na-explain no, pero amot lang kung explain pa ni siya further. Pero interesting ni siya nga point no kung ani nga time unsang iyang isulti nga ang Far East ba Pilipinas o ang Far East parte ra sa Pilipinas. Walay laing pangulo sa iglesia ang atong Ginoong Jesucristo. Gusto mo maluwas si Kristo. Sulod sa iglesia. Unsang iglesia? Iglesia ni Cristo. Gusto may pangulo. Unsay pangalan ni Pablo? Pag kumusahay ka mo o balaang halok ang tanang iglesia ni Cristo. Galacia 1:22. Galacia 1:22 nakasulat. Tiktot. 1:22 sa Galacia. Ingon ni Apostol Pablo, wala ko hilhi sa dagway sa mga iglesia ni Cristo dito sa Judea. Tunay iglesia sa Judea. Ingon ni Pablo, wala ko hilhi kay kato si Apostol Pablo, wala to maka-enter. Pagdaapa si Kristo sa kalibutan, uban siya apostol nga dusik apostol. Wala ka Apostol Pablo sa paglakaw-lakaw ato. Mao to ang mga Kristiyano sa una, wala sila. Wala sila. Makakita sa lakoy ni Pablo. Kung sa ingon Pablo, wala siya. Wala siya mailhi. Amot gano ninong ngano ka ninon na ay naka white pod murag pastor ni siya. So and kani mga gastorya karon murag I don't think nga pwede ni siya or siya gid ang gawali ani. So feeling nako kanya gatagna-tagna ra ko ha. Nga feeling nako ang nagwali gid ani ang pastor kaning naka white diri sa left side. Nya feeling nako kay murag siguro nakigdiskurso ning naka violet kay murag gi-stop naman gud ni sa kanang naka white. So maybe na he's saying na time na. Okay na po ako na masturya ana siguro no. And take note wala sila moderator diri kay street debate siguro. Street debate nang gud daw kuno ni. So street debate ni siya. Siya dagway. Okay, mudawat. Ayaw! Ikaw sa na! Kung sa may reliyon na isa-isa na! Okay. Say-say! Mutanaon ta ko siya. Say-say ka na! Malinaw! Ako nagsay-say ko, say-say sa reliyon mo! Nagpataka ding tawhanan ni. Ikaw magpataka niya! Ako sa reliyon mo! Ano ginawa ka? Ayaw magpataka! Buwang na ka! Iwan sa Biblia! Nga sa Isaya! Sa Isaya! Iwan sa Biblia! Buwang! Kalabang sa Isaya si Manalo! Iwan sa Biblia! Si Manalo! Si Manalo ang Isaya! Si Manalo ba na? Manalo ba? Si Manalo ba na? Ang kitang ng Isaya si Manalo! Iwan sa Biblia! Ang sugo Buwang! Iwan sa Biblia! Buwang! Kitang na! Dili sili! Oo, kani! Iwan sa Biblia! Buwang! Nga naman kitang na Ang ayaw mo na Kristo! Si Kristo! Si Kristo ang musunod! O niya kaya! Okay, before that, nagkagubot na. Pero interesting para sa ako nung may bawaan sa mga members sa iglesia kung unsa bagid ang inyong pag-view kay Felix Manalo. Kay naatay mga comments manggod uban mo sulting nga angel daw ang ilang pagtanaw kay ka Felix Manalo. Is it true? And then if that's the case, unsa atong basis in saying that? Kay kung musulti manggod ta na usa ka tawo sugo sa Dios, that's a very special na murag distinction bitaw. Na dili tanang tawo mahimong sugo. Special na siya nga murag category bitaw sa usa ka tawo. The person has to be very extraordinary. So what makes Felix Manalo extraordinary? I'm very interested about this. Kay musulti man ning usa nga nakaputi. Ngayon na siya nga unsa imong basihan nga si Felix Manalo ang naa sa Colossians. So kani mga tao nag-repair na sa ilang duha kay murag murag aggressive ng duha. But well, you know, that's really how it is in a street debate. So makita gina to ang ilahang passion, no? Ambot kung unsa pod ang i-respond ani sa naka-violet kay aggressive na pod ning naka-violet kay gingnan niya nga ang naka-white nga buang buang daw. Si Manalo, hamo ba na? Sako ba na ikaw? Oo, bonnet. Anong tapos siya? Okay. Sa Isayas daw, na si Manalo mo'y gisugo. Wala man tayo nabasa dito nga Manalo nga gisugo. Si Kristo, mo tayo gisugo sa Isayas, dili si Manalo. Mo daw na itagna. Ibutangan niya, si Manalo mo'y gisugo sa Isayas. Ha? Pataka raman siya. Wala pa masugo si Manalo sa Isayas. Nga naman, kay si Isayas, humana pagtukod ni Kristo ang iglesia, nagtukod po siya giyara. Nga naman ang iyang kung nanilagang itukod ni Kristo, ang itukod po ni Manalo, lahi na. Karon, ang ilang kingon nga ang iglesia ni Kristo, mao daw na itukod ni Kristo, dili. Nga naman, wala sila mutuong na si Kristo Diyos. O niya, sa iglesia sa Huda, sa iglesia sa Huda, kaya kung nila nga sila daw na, pataka.
Ang Huda, wala pa iglesia ni Kristo, wala pa yung Katoliko, na. Kunya may ugat ka muna. Patakaramang ka. Magwaliwali si Biblia. Kaya nag-iglesia ni Kristo, panahon pa sa Huda, na iglesia ni Kristo. Ha? Galasya pa yung ibasa. Kung saan itong ipagbasa ni Musgasya? Ang mga iglesia sa Kahuda, sa ito kanunay, iglesia sa unang panahon sa Huda. Nagyagyan ko ninyong kamo. Patakaramang ka. Kamanalo ba na? Dili! Kalman, kanusa pa lang manalo? O niya, isa po ka punto. Ang nasa 16, Mateo 16, 18, di ko dito pagkatukuron pa ang iglesia, nga niya kamatayon, dili makabuntong nili, pagkatukuron pa. Ang iglesia ni Kristo natukod naman. Sa ato ba, katong sa Mateo, dili tumaw sa ila. Nga naman, kaya ang iglesia ni Kristo, natukod na ni Manalo. Ang iglesia ni Kristo, pagkatukuron pa. Ang pangutana, usa may tukuron, simbahan ba? Dili. Ang pagkatukuron na ito, nga kita karon, pagkatukod ang mga binuhatan, dili iglesia, mga binuhatan din sa patukuranan, nga mao si Kristo. Di hata magtukod kang Kristo kay siya mo'y patukuranan. Oh, nga lunging man siya nga, pagkatukuron na ang iglesia. Ha? Tukuro ni Manalo? Tao ang nagtukod niya na. Muna, mangutana unta ko siya. Di man mo dawat ang pangutana. Lalo mangutana, lalo di man mo dawat ang pangutana. Kay di man siya katubag. Sino yung katubag, Jake? Di siya katubag. Ay, naglubar-ruma. Balik pa sa Roma. Kaya ko lang Roma. Jake, di siya katubag, Jake. Oh, di man siya katubag sa pangutana. Bro, namatanan sa ang reliyon. Sa daw imong reliyon, say-say. Okay. Sa imong dorilan. Ang reliyon nako, kami nawa, ang reliyon sa Biblia, kanang reliyon sa mga apostolis, nga gingon ni Pablo, nga ningon siya, ningon si Tito, nga iyang sekretary. Dili kita mangawkaw magpasilungo kita sa tuluhuan sa Dios, nga atong manluluwas, mao nay atong reliyon kanang tuluhuan sa Dios. Dili tuluhuan Manalo. Oh, unsa man ang tuluhuan sa Dios? Unsa man ang tuluhuan sa Dios? Kanang tuluhuan sa Dios, dili tuluhuan sa yawa. Kanang Okay, before that, no, basta ako, interesante bitaw nga, kanang point nga, dili di ay si Kristo, dili di ay Diyos sa pagtanaw sa mga iglesia ni Kristo. Sa ilaha tao mangguna si Jesus Christ. Pero ang sa ako, as a non-member, no, abot all, di po ko member ani sa kaning nakaputi nga re, dili po ko member sa iglesia ni Kristo. Pero sa ako lang, interesting nga, nganong ang ilang name sa ilang church kay iglesia ni Kristo, pero dili di ay Diyos si Kristo. Para sa ako, bangod, kung Diyos ang usa ka entity, special na siya, no? Kumbaga, ang person whom you base the church from, it has to be someone special, right? When I say special, so na ay divinity or na ay deity, na ay pagka-Diyos, pero sa iglesia ni Kristo, wala. Although, that's the label of their church. So I find that very interesting. pagkatuturo nato katulungan sa Dios, invisible na Dios ang nagtuon niya na. Kinahanglan mo tuta sa gituhuan sa Dios. Unsa may gituhuan sa Dios? Ang gituhuan sa Dios kay mo tuman ta siya gituhuan, aron ta maluwas. Nga naman, kay diya sa tinuhan sa Dios, maluwas ta. Ang yawa dunay tinuhan, aduna pud sa tinuhan sa yawa. Ang yawa mga pangundang sa pagpangalagay. Ang Dios dili mundang, kita magpadayon ta matugpa sa Timoteo 4:1. Unya na, unsa mang yawa? Imo pag yawa, dunay tuluhan ng yawa. Dunay pud tuluhan ng Dios. Ang tuluhan sa yawa mangundang sa pagpangalagad. Ang tuluhan sa Dios magapadayon nga ang Dios mo atong manuluwas. Kay mo na atong tuluhan sa Tito 2:10. Karon, unsa man ang tuluhan sa Dios? Makita ba dili kay Dios ba na? Makita ba na? Dili kay Dios ang ito. O karon, kaya pagpagturi mo, patuto. Makita na kay patuto man. Ha? Patuto niya. Makita na kay patuto. Unsa man tuluhan sa Dios? Di makita na. Nga naman, invisible na. Dihata mo tuo sa Diyos, kaya nga itong Diyos kamahalan, invisible na. Ang pagtuon nato sa Diyos, ang tuluhan sa Diyos, sa may tuluhan sa Diyos, mututa nga kita, kung nanata sa Diyos, siptita, Diyos na punta. Nga naman, kaya diha sa Diyos, nama sa tuwang templo ang Diyos, nama sa tuwa. Nga naman, nagapuyo na siya sa tuwa. Wait lang. Ningon siya nga, Diyos na punta? Ah? Wow. Oh, that's pretty new for me. Diyos punta kay ang Diyos na sa ato? Ah. Sa English, kaya gikopin sa ibabaw ng bato. Basa. Tukuron ko ang akong iglesia, nakasulat, iglesia ang ito ko. Nahibalo pa to sa kami. Ayaw sa lagay kay ako rin, musagol bang dawas. Masahon na to. Kung pa ba ang iglesia ni Kristo, wa daw gitukod. Unang Korinto 12, versikulo 28. Ayaw sa itong basahan, itong sa yaw-yaw. Ayaw na ko ba? Ayaw ko hilapti. Paminaw ra. Kaya ako rin pamahulot yung tayo. Paminaw ra. Unang Korinto 12. Unang Korinto 12, versikulo 28. Sa ako lang masahon. Para makamalo mo. Sa 12 niya. Unang Korinto 12, 28.
Narang mabasa mo, ni mabasa. O sa iglesia, ipahimutang sa Diyos. Kinsa nagpahimutang sa iglesia? Ang Diyos. Sabi ko si Manalo. Klaro. Ingon sa Diyos, ipahimutang niya ang iglesia. Una sa tanan, apostoles. Kinsay una na nabutang sa iglesia ni Cristo, sumala sa Biblia, apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Okay, before that, tanaw gani ang iyang posture. So, sa debate, well, it is important nga ang imong gisulti, di ba? Mo na atong focus bitaw sa imong argumento, sa imong mga gisulti. Pero usahay, nindot pod nga ato pong sadihan bitaw kung giun sa pag-deliver sa message. Unsa ang pamaagi sa pagsulti ana ang argumento. Tanaw ang iyang body language diri. So, naatay study sa physical bitaw nga spacing, ang gitawag na proxemics sa English. Tanaw ang iyang knowledge of space, no? Tanaw po iyang spacing sa iyang tiil bitaw, nakaplant og maayo bitaw. Sa body language man good, it shows that you are being open and honest in how you are. It shows vulnerability nga. I'm here, no? Na ako diri, paminaw ko ninyo. However, naay ga cover sa iyang manhood diri, no, ang iyang bag. So that tells us of defensiveness. So anything that you put as a cover in front of you may be interpreted as being defensive. So normal na siya, no. Nakita na ko nga he is defensive, he's just arguing, it's confrontational, but at the same time, nakasulot man diri, defend. Pagka-defensive ang iyang stance. So ana anong atong pagtan-aw, pag-analyze sa body language sa usa ka debater. Mga magtutudlo. O na ang iglesia ni Cristo karon. Dunay magtutudlo. May propeta, doon na po yung mga apostol sa unang panahon. Mao ni sa Biblia, mingo siya wala pa daw. Kinsa man yung mga apostol? Mao ni ang unang natawag sa iglesia ni Cristo. Now, unang gitawag sa iglesia ni Cristo, apostoles. Ikaduha, propeta. Ikatulo, magtutudlo. Sumala sa Biblia. Pagtungkol ni Cristo ang iglesia, ayaw sa grabe. Sa pagsugod ni Cristo sa iglesia, gitawag niya apostol. Nagpili po siya o mga propeta. Sang iya sa mga balita. Kumana po, nagpili na po siya o gimuon niya nga mga magtutudlo. Kung sa iyo itudlo, mo po itudlo sa tao. Mao ni ang dagan. Doon na yung iglesia ni Cristo. Kinsa man eh, mga apostol. Pila man ni sila kabuong. Ha? Kinsa man yung mga naado yung nakasulat. Biblia lang ta. O, karon. Kaya iglesia man eh. Kung saan man ay Kristo ng iglesia. Itong masohon. Dili ako dili inyo ha. Biblia ta. Dili di ako ha, dili ninyo ha. Ako ano eh. Dili. Ang tag-iya sa Biblia, Katoliko god. Nara itong masahon. Kadot lang. Nainang niingon sa background nga ang tig-iya do sa Biblia kay Katoliko. Okay, interesting. Ang Biblia. O kung sa itullo, nakasulat sa Episo. Sa Episo 5. Episo 5. 23. Masahon na to. Kung sa'yo nakasulat sa Episo 5, 25. Sa 25, magbuti ka. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang 23 inyong... na ay pamakak. 25 ako ibasa. Ano na 23? Ano na 23? 25 sa. Kung sa ingon sa Biblia, kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masig-asawa. Maingon usap nga si Kristo na higugma sa iglesia. On the record. Kinsa higugma ni Kristo? Iglesia. Ay nga siya. Ang gihigugma ni Kristo sumala sa Biblia mga higala, iglesia. Dili na ko ha. Kinsa man ang iglesia ani? Mao ni ang iyang gitukod. Nauna mga apostol. Mao gani. Karon kay tuwa naman sa langit. Kining Biblia sundo na to ni. Kung sa may nakasulat dinhi sa Episo 5. Ay, kabitin kaayo ani oy.
Nindot unta kay aggressive kayo mga debaters bitaw. Pero well, that ends that video. Something that we can learn from that probably is, you know, being firm with your own belief. I really appreciate kani silang duha kay kumbaga ilag yung gitindugan ng ilang pagtuo, although wala kay nako naklaro unsay religion atong nakaputi bitaw katong naka white nga murag pastor ganina. Wala tay information, but the point here is there's a good debate. There's definitely a clash, and din dot pud ang rebuttal sa nakaputi ganina. Pero like what I said, medyo bitin ra unta katong clip na atong kitan-aw bitaw mas nindot if full debate unta, no? Pero it's really nice that they still have this kind of culture sa Davao man gud nga video. I don't know what year ni siya nga gibidyuhan bitaw, pero na-appreciate nako ang ilang passion, ang ilang energy sa ilang pakiglantugi. Na-appreciate pud nako nga they were able to provide valuable nga mga memory verses, especially from the INC side. Although there are still some questions left to be answered, like ang nature sa pagkasugo ni Manalo, wala kayo na explain maayo dito. Og ang makita nako so far is ang consistency sa arguments sa INC na akong nakita pod sa Parba debate o sa uban pa nga mga debates nga atong natanaw before. Interestingly, katong nasa audience nga niingon nga ang Biblia kaysa Katoliko na unta nakigdebate pod unta siya para mas nindot bitaw, pero na-appreciate pod nako nga sugod medyo aggressive silang duha pero na-pacify ra pod, no, na peaceful ra pod baya, and nagrespetuhay pod sila sa ilang mga turno ing ana dapat, di ba? Pero dili na ako na ma-advise bitaw nga ma-high blood o mag-unsa na lang ang masulti bitaw nga mga dili maayo nga mga pulong na mag-bad words na sahay. Kumbaga murag ma-ironic magud usahay nga kita gadebate ta sa relihiyon kung say maayo kay ang relihiyon we view it as something good, but in doing so, dili maayo ang ato ang actions bitaw o ang atong mga words nga ato nang gubon ang atong kakontra by saying not nice words. And sometimes hate is not good, right? I mean, most of the time, hate is a manifestation of something bad or a manifestation of a negative emotion. So, mas maayo nga professional, kalmante ang mga debaters. Pero kay street debate man ni, no? Or maka-remember ko sa mga quote-unquote luneta debates bitaw sa una sa Manila ing ana pod. And I think, I'm not sure, no? Please correct me if I'm wrong, if napabay mga ingon ani pod sa Manila. Kasi luneta sa una, mga 1990s, 1980s, popular kayo ni mga ani nga style bitaw sa mga debate. Ilang kitawag nga luneta debates. But anyway, sa tong episode karon, salamat kay sa inyong pagtanaw. Comment down below kung sa inyong kasulti ani nga debate. Kay ako personally nag-enjoy ko. Nakita na ako pag-aggressive sa INC o sa katong naka-white pod. I'm thinking protestante pod, no? That's my guess. And we have to appreciate there's a crowd, no? Na ay crowd nga naminaw gid sa ila nagalingkod, no? I'm guessing this is a plaza somewhere in Davao. So mga kayo-3, tanan nga mga comments diya amo nang ginabasa. Salamat kaayo. Another Cebuano debate kay gimingaw ko magbinisaya. So salamat kay sa inyong time, and please, if you like these kinds of contents, please click subscribe here. Naapot tay mga videos dire, kani naapot tay playlist dire. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.